Bakasyon pero bayad. Noong nasa Pilipinas pa ako, akala ko bihira lang ang ganitong setup. Pero dito sa France, normal lang pala. At ngayon, nasa summer season tayo. Gusto kong ikwento sa inyo kung paano nila pinapahalagaan ang pahinga ng mga empleyado habang isinasama ko kayo sa isang biglaang family picnic namin pagkatapos ng trabaho. Bonjour, it's Kimmy and welcome back to another chapter of our life here in France. Kakatapos lang namin mag-work noong araw na ito. Late upload lang. Imbes na dumiretso sa bahay at magpahinga, naisip naming sulitin ang magandang panahon. Summer kasi ngayon, kaya sayang naman kung hindi lalabas. Mga 15 to 20 minutes lang to mula sa bulo ng biyahe papuntang Bagatelle. Isa nga ito sa mga gusto naming puntahan kapag gusto lang namin mag-relax. Tapos mag-iihaw-ihaw. Ang daming puno, presko ang hangin, at may lake pa sa tabi kaya ang peaceful talaga ng paligid. Ang nakakatuwa pa, biglaan lang talaga ang lakad na ito. Pagdating nga namin, naghanap agad kami ng magandang pwesto kung saan maganda mag-ihaw. Kami nga lang ang tao sa pwesto na to. Pero meron din ibang tao na nag-iihaw at nagpipiknik dito. Nakadistansya nga lang sila sa amin at nasa ibang pwesto. By the way, nakahanda na nga sa bahay ang marinated pork at sausage. Kinuha lang namin, tinusok sa stick dito, tapos ready na para ihawin. Habang nagsiset up kami, napaisip ako na alam nyo ba ngayong August, marami sa mga empleyado dito sa France ang mga naka-paid vacation. At syempre, kasama na rin ako doon. Kasi sa Pilipinas, hindi naman lahat ng empleyado ay may pagkakataon para magbakasyon ng matagal tapos bayad. Marami pa nga ang nag-iipon muna ng leave o minsan hindi na ginagamit para hindi lang mabawasan ng kita. Pero dito sa France, normal lang na gamitin ng mga empleyado ang leave vacation nila. At part talaga to ng work culture nila. Kasi malaki ang paniniwala nila na mas magiging productive ang tao kapag may sapat na oras para magpahinga, makasama ang pamilya, at mag-enjoy sa buhay. At sa totoo lang, isa ito sa mga bagay na nagustuhan ko rito kasi mapapansin mo talaga na kapag summer, mas maraming oras sa mga pamilya na magsama-sama. May nagpipiknik, may nagbabay, may naglalakad lang, may nagbabasa ng libro sa damuhan, may mga napunta sa probinsya. Simple lang at sobrang kalmado. Wala silang pagmamadali. Alam nyo, habang naghihintay kaming maluto ang pagkain, may mga bisita nga kaming dumating. Hindi nga tao, kundi mga malalaking ducks. Talagang lumalapit sila sa amin na parang mga agaw ng pagkain. O kaya mukhang umaasa sila na may mahuhulog na pagkain. Ang cute nilang tignan. Pero syempre, hindi namin sila pinakain para rin sa kaligtasan nila. Binugaw na nga lang namin sila. Pero nakakaba rin kasi ang tatapang pala ng mga ducks na to. By the way, simple lang naman ang pagkain namin. Pork barbecue, sausage, meron ding isda na iihawin. At may dala nga rin kaming prutas katulad ng mangga at melon. Alam nyo ba, ito nga mga nagustuhan ko sa France na kaya nyo mag-enjoy kahit sa mga simpleng bagay. Kasi marami silang open spaces. Hindi mo kailangan ng entrance fee. Iingatan mo lang talaga yung environment. Hindi mo nga rin kailangan dumayo na sobrang layo para maranasan to. At bukod dun, alam mo siguradong safe ang bawat lugar dito. Pwede mo ma-experience magstay sa ganito kagandang paligid, presko ang hangin, tapos kasama mo ang pamilya mo, mahal mo sa buhay. Kaya kung mapapansin nyo sa bawat vlog ko, puro picnic kami. Kasi masyado ring mahal kung puro restaurant palagi. At bukod dun, ang makakain mo yung hindi mo masyadong taste. Habang nag-iihaw at kumakain kami, ang ganda lang sa feeling kasi tanaw namin ng lake. Mapapaisip ka talaga, siguro ito rin talaga ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga French ang summer. Hindi lang dahil mainit ang panahon, kundi pagkakataon na ito para huminto muna sandali sa trabaho. By the way, bago nga kami umuwi, may isa pa kaming sinubukan dahil maraming crayfish dito. Kaya sinubukan muna naming manghuli. Pero wag kayong mag-alala kasi hindi naman namin sila kinain. Binalik din namin sila agad sa tubig pagkatapos. Dito kasi mahalaga ang pagprotekta sa kalikasan at sa mga hayop na naninirahan sa mga parks at lakes. Isa na naman to magandang paalala na kapag bumisita tayo sa ganitong lugar, tayo rin ang may responsibilidad na pangalagaan ito. Pero alam nyo, isa sa mga pinaka natutunan ko ay ang work-life balance. Trabaho kapag oras ng trabaho, pero kapag oras na para magpahinga, magpahinga talaga. Hindi ko sinasabing mas maganda ang isang bansa kaysa sa isa, pero maganda rin matuto tayo sa mga magagandang bagay na ginagawa ng ibang kultura. Kasi work is part of life but it should never be your whole life. Take your work seriously but never forget to make time for the people and moments that matter most because success means more when you have time to enjoy it. So yun lang, thank you so much for spending another day with us. Abiento! Bye!